Higit 10 taon pagkatapos ng unang pagsalakay ng tao sa Pandora, ang hepe ng Omaticaya clan na si Jake ay namumuhay ng maligaya sa kapayapaan kasama ang kanyang asawang si Neytiri at kanilang mga anak. Sina Neteyam, Locke at Tok ang kanilang mga biological na anak, ngunit may dalawa rin silang inampon. Nariyan si Kiri na ipinanganak mula sa Comatose avatar ni Grace at si Spider, isang taong lalaki. Ipinanganak si Spider sa base ng militar ng tao sa panahon ng pagsalakay at ang cryostasis ay hindi naging opsyon para sa isang sanggol, kaya hindi siya maaaring ibalik sa Earth kasama ang iba. Dahil pinalaki siya ni Jake at ng kanyang pamilya, itinuturing ni Spider ang kanyang sarili na isang Navi kaysa sa tao, ngunit nag-iingat pa rin si Neytiri sa kanya dahil anak siya ng kaaway. Isang gabi, ang pamilya ay tumingala sa langit at nalungkot nang matuklasan na ang mga tao ay bumabalik sa kanilang planeta. Sinisira ang lahat ng kanilang dinadaanan na parang hindi nila natutunan ang kanilang leksyon. Makalipas ang isang taon, sa isa sa maraming mga sasakyang pangkalawakan ng tao na umiikot sa planeta, binabago ng hukbo ang isip ng kanilang mga sundalo sa mga bagong hatched avatar body. Ang isa sa kanila ay hindi naging madali ang kanyang paggising hanggang itinanong niya kung ano ang nangyayari. Ito ay si Colonel Courage na namatay noong unang pagsalakay. Pinanood ni Courage ang tape na iniwan niya na nagpapaliwanag na kinopya nila ang kanyang mga alaala sa system para ma-clone siya pagkatapos ng kamatayan niya, at ngayon ang misyon niya ay maghiganti kay Jake dahil sa pagkatalo niya sa kanila noong huling pagkakataon. Samantala si Jake at ang kanyang mga clan warriors ay nag-organisa ng isang operasyon upang pigilan ang mga tao sa kanilang mga plano, karamihan ay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mga linya ng supply. Karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga tradisyonal na armas at sumasakay sa mga banshees, ngunit bilang isang dating tao, gusto pa rin ni Jake na gumamit ng mga baril para sa kanyang personal na paggamit at gumagamit ng mga communicator upang magamit sa kanyang pamilya. Sa panahon ng isa pang napakamatagumpay na pagsalakay laban sa mga tao, si Locke ay naging masyadong mapagmataas at sumuway kay Neteyam, sumabak sa labanan upang tulungan ang kanyang ama na patunayan ang kanyang sarili. Sinundan siya ni Neteyam at ang walang ingat na pagkilos na ito ay naging sanhi ng parehong mga bata na mauwi sa ilalim ng pag-atake ng mga tao nang gumanti sila. Tumalon si Locke sa tamang oras, ngunit nasaktan si Neteyam at kailangan siyang iligtas ni Jake mula sa isang tumpok ng mga labi. Pag-uwi nila, pinagalitan ni Jake ang kanyang mga anak dahil sa kanilang mga aksyon at pinagbawalan sila. Sinubukan ni Neytiri na paalalahanan ang kanyang asawa na huwag masyadong pahirapan sila dahil mga bata pa sila. Ngunit si Jake ay natatakot na mawala ang mga anak niya, kaya kailangan niyang maging mahigpit upang mapanatili silang ligtas. Makalipas ang ilang sandali, binisita ng magkapatid si Max, isa sa ilang tao na siyentipiko na nagtaksil sa militar at sumali sa pangkat ng pagtatanggol ng Pandora. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay may maliit na lab kung saan pinananatili nila ang comatose na katawan ni Grace, at gusto ni Kiri na bisitahin siya. Gusto rin niyang panuorin ang kanyang mga video noong nasa katawan pa siya ng tao. Tinutokso siya ng mga kapatid ni Kiri dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, ngunit iniisip ni Spider na ang hindi pagkilala dito ay ang pinakamahusay dahil kinasusuklaman niya ang katotohanang siya ay nanggaling sa kaaway. Pansamantala, si Courage at ang kanyang koponan ng mga avatar ay nakarating sa bagong base ng tao sa Pandora, kung saan nalaman nila ang kanilang mga bagong pagunlad sa teknolohiya. Ang mga tao ay naninirahan sa triple ang bilis kumpara sa isang dekada na ang nakalipas. Nang makakuha na sila ng maayos na armas, pupunta ang koponan upang galugarin ang kagubatan, kung saan nakahanap sila ng mga bahagi ng makina na natitira mula sa huling pagsalakay, at nabigla si Courage nang makita ang mga paalala ng kanyang nakaraang katawan. Kasabay nito, ang lahat ng mga anak ni Jake maliban kay Neteyam ay nasa lugar na nagsasaya. Ngunit agad silang nagtago sa likod ng mga halaman nang makita nilang dumating ang kalaban. Ipinaalam ito ni Locke sa kanyang ama sa pamamagitan ng communicator at tumanggap ng mga utos na umalis ng tahimik. Ngunit sa sandaling subukan ng magkapatid na umalis, tinambangan sila ni Courage at ng kanyang koponan. Masasabi kaagad ni Courage na mga anak ito ni Jake dahil ang kanilang mga daliri ay nagmamarka sa kanila bilang half-breed. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay ang makita si Spider, na anak ni Courage. Dahil kailangan na ngayong maghintay ni Courage at ang kanyang koponan upang kunin sila, binibigyan nito sina Jake at Neytiri ng pagkakataong lapitan sila sa dilim pagkatapos sabihin si Neteyam na huwag makialam. Gumagawa si Neytiri ng isang tunog na parang hayop upang alertuhan ang mga bata sa kanyang presensya bago siya at si Jake ay nagsimulang pumatay ng mga sundalo mula sa mga anino,
at alam ng mga bata ito na agad na kumagat sa mga bumihag sa kanila at tumakas. Nakilala ni Courage ang mga araw ni Neytiri at tinutuya siya upang makuha ang kanyang lokasyon, ngunit nagpa siya si Neteyam na sumali sa laban sa tamang oras upang iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating ang isang spaceship ng tao upang kunin ang koponan ni Courage, kaya nag-concentrate si Neytiri sa muling pagsasama-sama ng kanyang mga anak, hindi man lang nag-iisip na hanapin din si Spider. Nagbibigay daan ito kay Courage na isama ang batang lalaki nang siya ay tatakas na. Sa base ng tao, inilagay si Spider sa isang interrogation machine, ngunit tiniis niya ang sakit at hindi umimik. Sa halip ay sinubukan ni Courage ang malumanay na diskarte, na sinasabi sa bata na maaaring mayroon siyang mga alaala ni Courage ngunit siya ay ibang tao na gustong makipagbonding sa kanyang anak, na epektibong nakumbinsi si Spider na maaaring hindi siya ganoon kasama. Pag-uwi ng pamilya, sinabihan ni Jake si Neytiri na kailangan nilang umalis. Tumanggi si Neytiri na iwan ang kanyang mga tao, ngunit ipinaliwanag ni Jake na partikular na gusto ni Courage na gumanti sa kanila, kaya mas ligtas ito para sa angkan kung wala sila. Pagkatapos pumili ni Jake ng kahalili, ang angkan ay dumaan sa tradisyonal na ritual upang ipasa ang Chief Mantle, at ang pamilya ay umalis patungo sa baybayin ng Metken. Dito, ang mga lokal na angkan ay umangkop sa aquatic habitat at maaaring manatili ng mas matagal sa ilalim ng tubig nang hindi humihinga. Pagdating ng pamilya, si Chief Tonawari at ang kanyang asawang si Ronald ay nag-iingat sa kanila dahil sa kanilang dugo ng tao at sa posibilidad ng digmaan na sumusunod sa kanila dito. Ngunit si Jake ay nanunumpa na hindi sila nasundan, at dahil ang kanilang tradisyonal ay pagtulong sa mga nangangailan ng tirahan na ibigay sa sinuman, ang pamilya ay dapat manatili. Hiniling ni Tonawari sa kanyang mga anak na kumilos bilang mga patnubay nila, at habang ang kanyang anak na si Aunong ay walang gustong gawin sa kanila, ang kanyang anak na babae na si Rhea ay malugod na ipinakita sa kanila ang lugar. Mula noon, nagsisikap ang pamilya ni Jake na umangkop sa buhay ng mandaragat, natututo ng mga bagay tulad ng pagsakay sa mga aquatic na nilalang na tinatawag na ilo at mga trick upang turuan ang kanilang mga katawan na tumagal sa ilalim ng tubig ng mas matagal. Kailangan nila ng ilang pagsubok para maayos ito, ngunit sa sorpresa ng lahat, hindi kailangang matuto ni Kiri ng anumang karagdagang mga trick. Natural na maaari siyang manatili sa ilalim ng tubig sa lahat ng gusto niya at agad siyang nagkaroon ng ugnayan sa lahat ng mga nilalang sa dagat. Samantala, sinimulan ng koponan ni Courage na dalhin si Spider sa kanilang mga misyon sa paglilibot sa lugar, na itinalaga siya bilang kanilang opisyal na interpreter. Dinala rin sila ni Spider sa isang pugad ng mga Ikran, mga mapanganib na lumilipad na nilalang na hindi maaaring paamuin ng kahit sino. Ngunit sinubukan pa rin ito ni Courage, hinarap ang nilalang upang patunayan ang kanyang sarili sa labanan at hindi sinasadyang naging dahilan para mahulog silang dalawa sa bangin. Sa tingin ng team ay patay na si Courage at naghanda na sila para bumalik sa base, ngunit sa ngayon, matagumpay na nakabalik si Courage sa pamamagitan ng pagsakay sa pinaamong Ikran. Bumalik sa reef, patuloy na nakikipagbonding si Kiri sa dagat na nagudyok kay Aunong at sa kanyang mga kaibigan na pagtawanan siya sa pagiging weirdo. Lumapit si Locke sa kanya upang ipagtanggol siya at mabilis siyang sinundan ni Neteyam upang subukang panatilihing diplomatiko ang mga bagay. Ngunit si Locke ay masyadong mainitin ang ulo at nagsimula pa rin ng away, kaya walang pagpipilian si Neteyam kundi tumulong. Nang sa wakas ay dumating ang mga matatanda upang paghiwalayin sila, pinagalitan ni Jake ang kanyang mga anak dahil sa kanilang mga aksyon. Nadidismaya rin siya sa patuloy na panunukso, pero kailangan nilang tiisin dahil bisita sila rito at hindi nila kayang ma-kick out. Sinisikap ni Neytiri na aliwin si Kiri, na nalulungkot sa katotohanang iba siya kahit na sa biolohikal na paraan, na pinatunayan ng isang bahagi ng kanyang mukha na itinatago niya sa ilalim ng kanyang buhok. Pagkatapos, si Locke ay sumunod sa utos ng kanyang ama at humingi ng tawad kay Aunong at sa kanyang mga kaibigan para sa kanilang away. Tinanggap ni Aunong ang paghingi ng tawad at dinala si Locke sa isang espesyal na liblib na lugar upang turuan siyang mangisda sa ilalim ng tubig. Ngunit habang nakatuon si Locke sa kanyang biktima, umalis si Aunong at ang kanyang mga kaibigan dahil prank pala ito sa simula pa lang. Ngayon ay na-stranded si Locke at kailangang alamin niya kung paano makakabalik. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang matamaan siya ng isang higanteng mandaragit ng dagat. Mabilis na pumunta si Locke sa ilalim ng tubig upang lumangoy at magtago sa ilalim ng coral, ngunit hindi nagtagal ay naubusan na siya ng hangin at kailangang lumabas.
Sinundan siya ng mandaragit sa sandaling makita siya nito, ngunit biglang, isang mas malaking nilalang na parang balyena na tinatawag na Tulkun ang nagpakita upang talunin ang mandaragit nang mawala ng malay si Locke. Makalipas ang ilang segundo, nagising si Locke sa ibabaw ng Tulkun na nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Nakipagkaibigan si Locke sa Tulkun at bilang pasasalamat sa tulong, inalis niya ang isang salapang mula sa palikpik nito na iniwan ng mga taong nanghuhuli sa kanya. Pagkatapos ay ginabayan ng Tulkun si Locke pabalik sa nayon, bagamat umalis ito bago pa ito makita. Muling nakipagkita si Locke sa kanyang pamilya at sinubukan ni Tonawari na humingi ng paumanhin para sa kanyang anak, ngunit nagsinungaling si Locke at sinabing ito ay kanyang ideya. Muli siyang napag-alitan ni Jake na tinatawag siyang kahihiyan ng pamilya. Pagkatapos, nagtataka si Aunong kung bakit nagsinungaling si Locke sa kanya at ipinaliwanag ni Locke na alam niya kung gaano kasakit ang biguin ang iyong ama. Kinabukasan, sinabi ni Locke sa lahat ang tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran at napagtanto ng mga taga roon na nakilala ni Locke si Payakan, isang Tulkun na naging wild. Iniisip ng lahat na ito ay isang mamamatay at hindi sila nakikinig kay Locke nang sabihin niyang mabait si Payakan. Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Locke si Payakan at tinanong kung bakit ito pinalayas ng sarili nitong pamilya, ngunit ayaw magpaliwanag ni Payakan. Habang magkasama silang lumalangoy bilang magkaibigan, dinala ni Rhea si Kiri sa clan ng Tree of Souls para ikonekta ang kanyang isip dito at makilala ang espiritu ni Grace. Matapos ang isang mainit na yakap, tinanong ni Kiri kung bakit siya naiiba at kung sino ang kanyang ama. Ngunit bago pa makasagot si Grace, nawala ang koneksyon dahil biglang nagkaroon ng seizure si Kiri. Dinala siya ng kanyang mga kapatid pabalik sa nayon at tinawagan ni Jake si Max para tingnan siya ng kanyang team, ngunit ang isa na nagpabalik sa kanya sa kamalayan ay si Ronald Salamat sa paggamit ng tradisyonal na ritual na panggagamot. Ipinaliwanag ni Max at ng kaibigan niyang doktor kay Jake na nagkaroon ng epileptic attack si Kiri at hindi na siya dapat kumonekta sa puno kailanman. Dahil ginamit ni Max ang kanyang ship upang maabot si Jake, ang signal ay natanggap sa base ng mga tao. Nawala ito nang makalayo ang ship mula sa dagat at upang mahanap ito muli, kakailanganin nila ang isang taong nakakaalam sa lugar at makakatulong sa kanila na bisitahin ang daan-daang isla. Dinala ni Courage ang kanyang koponan upang makipagnegosasyon sa isang whaler ship at nang tumanggi ang mga manghuhuli na tumulong, pinilit sila ni Courage na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanila ng kamatayan. Habang ang isang pod ng mga Tulkun ay gumagawa ng kanilang taunang pagbisita sa nayon ni Tonawari, narating ni Courage at ng kanyang mga tauhan ang unang isla at hinuli ang mga lokal upang humingi ng impormasyon tungkol kay Jake. Sa wakas ay nakita ni Spider kung gaano kalupit si Courage nang maging marahas ang interogasyon at kailangang pigilan ng bata ang kanyang ama sa pagpatay sa lahat dahil lang sa wala silang alam. Sa kasamaang palad, inutusan pa rin ni Courage ang kanyang mga tauhan na sunugin ang lahat ng bahay. Ang balita ng pagdating ni Courage sa mga isla sa lalong madaling panahon ay nakarating kay Tonawari, na nagbabala kay Jake na siya ay hinahabol pa rin pagkatapos ng lahat. Gusto ni Neytiri na sundan si Courage para wakasan ang mga bagay minsan at para sa lahat, ngunit hiniling ni Jake sa kanya na maging mapagpasensya at gumawa ng tamang plano. Samantala, bumisita si Locke kay Payakan habang ang kanyang mga kaibigan ay nanonood mula sa malayo upang makita kung nagsasabi siya ng totoo. Nais malaman ni Locke kung bakit isang outcast si Payakan, kaya ibinuka ng nilalang ang bibig nito at lumangoy si Locke sa loob para idugtong ang isip kay Payakan. Ito ay nagbibigay daan sa kanya upang makita ang buong kwento. Lumalabas na ang ina ni Payakan ay inatake ng mga manghuhuli ng balyena at si Payakan ay lumaban upang ipagtanggol siya. Ngunit pinalayas pa rin si Payakan dahil sila ay isang mapayapang species at ang karahasan ay sumalungat sa kanilang mga paniniwala. Nang bumalik ang mga bata sa nayon, galit na galit sina Tonawari at Ronald dahil sa hindi paggalang sa kultura ng Tulkun. Sa pagtatapos ng araw, si Rhea lamang ang sumusuporta kay Locke at nagpapahayag kung gaano siya ipinagmamalaki nito. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Courage na hindi magsasalita ang mga taga-nayon gamit ang karahasan, kaya pumayag siyang tulungan ang mga manghuhuli ng balyena na manghuli ng mga Tulkun. Alam na ang pagpatay sa mga nilalang na itinuturing ng mga lokal na kapatid ay magpapalabas kay Jake mula sa pagtatago. Ngayon si Spider ay kailangang panuurin ng may pagkasuklem kung paano nagpadala ang mga manghuhuli ng balyena ng mga barko upang patayin ang mga Tulkun gamit ang mga dalubhasang armas na maaaring sumubaybay sa mga ingay ng mga nilalang.
Ang masama pa nito, ang tanging dahilan kung bakit sila nanghuhuli ng mga Talcon ay upang kunin ang kanilang mga enzyme sa utak upang magamit ang mga ito sa mga panlunas sa pagtanda, at ang iba pang nilalang ay nasasayang. Ibinalik ng mga balyena ang mga bangkay sa karagatan at nang matagpuan sila ng mga taga-nayon, agad nilang sinisisi si Jake at ang kanyang pamilya. Gusto nilang lumabas at lumaban, ngunit iniharap sa kanila ni Jake ang tracker na nakita niya sa isang Talcon fin at ipinaliwanag na ito ay isang bitag, kaya sa ngayon, kailangan nilang manatili at sabihin lang sa Talcon na lumangoy palayo para sa kaligtasan. Napagtanto ni Locke na walang papansin kay Payakan dahil ito ay isang outcast at pumunta siya mismo upang tulungan ito, hindi pinapansin ang mga babala ng kanyang kapatid. Dinala ni Neteyam ang kanyang mga kapatid na babae at sina Aunong at Rhea upang sundan si Locke, at nakita nilang sinusubukan niyang alisin ang isang tracker mula sa palikpik ni Payakan. Ang grupo ay tumalon upang tumulong, ngunit huli na ang lahat, na ipadala na ng taga-subaybay ang kanilang lokasyon sa barko ng whaler at ito ay parating para sa kanila. Ginagamit ng magkapatid ang kanilang communicator upang sabihin kay Jake ang paparating na panganib, at inalertuhan ni Jake ang buong nayon na agad na kinuha ang kanilang mga sandata at tumalon sa kanilang isles upang sumali sa labanan. Nagagawa ng mga bata na tanggalin ang tracker at lumangoy palayo dito upang makuha ang atensyon mula kay Payakan, ngunit ito mismo ang gusto ni Courage at pinasunod niya ang kanyang mga tauhan. Nagsisimula ang isang medyo mahabang paghahabulan sa ilalim ng tubig, at dahil ang mga bata ay kailangang huminto upang huminga, nagbibigay ito ng oras para sa mga tao na maabutan sina Locke, Doc, at Rhea, at nakuha nila ang mga ito gamit ang isang lambat. Sa sandaling makita ni Spider ang kanyang mga kapatid na dinadala sa ibang barko, sinubukan niyang lumaban para iligtas sila, ngunit mabilis siyang nabihag ng mga tao at pinabalik sa loob habang tinatali ang mga kapatid niya sa rehas. Sa sandaling iyon, nagpakita si Jake at ang iba pang mga taga-nayon, ngunit mabilis nilang pinigilan ang kanilang mga sarili sa pag-atake ng mapagtanto nilang hostage nila ang kanilang mga anak. Kinuha ni Courage ang communicator ni Locke at pinapunta si Jake mag-isa kung ayaw niyang mawala ang kanyang mga anak, ngunit habang papalapit si Jake, biglang sumulpot si Payakan at tumalon sa ibabaw ng barko para dumaong sa ibabaw nito, sinisira ito gamit ang palikpik at buntot nito. Patuloy din itong itinataboy ang mga sundalo dahil walang nagagawa rito ang mga bala. Ngayon ang mga tao ay abala sa kanilang mga sarili, tinawag ni Jake ang iba upang salakayin ang barko, at ang mga manghuhuli ng balyena ay umikot sa kanilang mga bangka upang salakayin ang Payakan gamit ang mga salapang, dahilan upang bumalik ito sa tubig. Nagsisimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng Na'vi at ng mga tao, at ang Na'vi ay mabilis na nakakuha ng kalamangan salamat sa kanilang mga nilalang na nakakagalaw ng mas mabilis sa kalangitan at nagtago sa ilalim ng tubig. Ginagamit ni Kiri ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga may buhay sa dagat para ipadala ang mga halaman pagkatapos ng mga submarino, at nang magsimulang mag-apoy ang pangunahing barko pagkatapos bumangga ang isang bangka laban dito, sinamantala ni Spider ang kanyang posisyon sa loob para i-activate ang mga fan at kumalat ang apoy sa buong barko. Sinimulan din niyang sirain ang control panel. Sa kalaunan ay huminto ang barko at nagsimulang punuin ng tubig. Samantala, nag-one-on-one si Jake laban kay Courage. Sa una, ginagamit nila ang kanilang mga armas, ngunit naubusan ng bala si Jake kaya ipinadala niya ang kanyang ikran upang salakayin si Courage, na naging sanhi ng pagkahulog nilang dalawa sa dagat. Hinahabol ng mga manghuhuli ng balyena si Payakan, pinaputok ang isang salapang na may lubad na bakal sa dulo, ngunit muling tumalon si Payakan at ginamit ang parehong lubad upang sirain ang bangka. Sa pangunahing barko, sa wakas ay nakarating doon si Neteyam at pinalaya ang kanyang mga kapatid. Tumalon ang mga babae sa tubig ngunit gustong iligtas ni Locke si Spider, kaya kailangang manatili si Neteyam para tulungan ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nakuha ng isa sa mga sundalo si Kiri at dinala siya sa barko upang pusasan din siya, kaya nakumbinsi ni Doc si Rhea na bumalik upang iligtas siya. Sa sandaling makarating sila sa barko, nagpakita si Courage, itinulak si Rhea pabalik sa tubig at nakuha rin si Doc. Ang mga tao ay umaalis na sa lumulubog na barko, ibig sabihin, madali na para kay Locke at Neteyam na makalusot at salakayin sila ng biglaan. Sa sandaling makita sila ni Spider, sumama siya sa labanan at muling nakipagkita sa kanyang mga kapatid, ngunit sa lalong madaling panahon kailangan nilang tumakbo dahil mas maraming sundalo ang sumulpot at pinaputukan sila. Pinalundag ni Neteyam ang kanyang mga kapatid sa tubig habang pinipigilan niya ang mga sundalo gamit ang kanyang sandata,
Nagbibigay daan ito kay Rhea na magpakita sa kanyang ilo at mag-alok ng sakay. Hinihintay nilang sumama sa kanila si Neteyam, ngunit nang sa wakas ay tumalon din sa tubig ang kanilang kapatid, nalaman na nasugatan siya ng bala. Agad siyang dinala ng grupo sa isang maliit na isla upang matingnan siya nina Jake at Neytiri, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Neteyam sa kanilang mga bisig. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Courage kay Jake upang sabihin sa kanya na nasa kanya ang mga anak na babae niya at muli niyang hiniling na pumunta ng mag-isa. Pinaalis ni Jake si Neytiri sakay ng kanyang Banshee bilang backup, pagkatapos ay bumalik sa barko kasama si Spider bilang kanyang gabay. Mananatili sana si Locke, ngunit muli itong sumuway sa utos at bumalik din sa barko. Ang mga sundalo ay nasa posisyon na naghihintay kay Jake sa harap, ngunit ipinakita ni Spider kay Jake kung paano pumuslit sa loob ng hindi nakikita, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong maghagis ng granada at magsimula ng apoy. Ang kaguluhan at pagkalito nakasunod ng pagsabog, at ito ay ginamit ni na Jake at Neytiri para tumalon at simulan ang pagpatay sa mga sundalo sa lahat ng dako. Si Neytiri ay nasa berserker mode dahil sa kanyang kalungkutan, at ito ay ginagawa si Spider na masyadong natatakot na lumapit sa kanya dahil siya ay mukhang kalaban. Nagawa ni Jake na maabot si Tuck at palayain siya, ngunit nawawala si Kiri. Nakita pala siya ni Courage na paparating at sinunggaban si Kiri para gamitin bilang hostage. Dahil dito, binitawan ni Jake ang kanyang mga sandata at lumabas si Spider mula sa pagtatago para magmakaawa sa buhay ni Kiri, na nagudyok kay Neytiri na tumalon din para agawin si Spider bilang kanyang bihag. Gusto niyang ipagpalit si Spider para kay Kiri, at nang sabihin ni Courage sa una na wala siyang pakialam, sinaktan ni Neytiri si Spider para patunayan na sinasadya niya ito, na naging dahilan upang palayain ni Courage si Kiri upang iligtas ang kanyang anak. Agad na dinala ni Neytiri ang lahat ng kanyang mga anak sa tubig upang makatakas, ngunit nagpasya si Jake na manatili sa likuran upang labanan si Courage. Kung hindi, babalik siya na may dalang backup. Habang ang mga lalaki ay nasa isang mabangis na labanan, ang lumulubog na barko ay napunta na sa ilalim kaya nagsimula itong bumaliktad at natrap sina Jake, Courage, Neytiri at Tuck sa loob. Nagawa ni Kiri at Spider na manatili sa labas at nang magpakita si Locke na hinahanap ang kanyang pamilya, naghiwalay silang tatlo para hanapin ang kanilang pamilya. Ginagamit ni Kiri ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang sa dagat bilang mga gabay upang mahanap sina Neytiri at Tuck, at ang mga mismong nilalang na ito ang siyang nag-escort sa kanila palabas ng barko. Samantala, sa wakas ay inilagay ni Jake si Courage sa isang mapanganib na paghawak at tinapos siya, na iniwan ang katawan na lumubog sa dagat. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban sa ilalim ng tubig, naubusan na rin siya ng hangin, ngunit nahanap siya ni Locke at ginabayan siya sa isang silid na may kaunting espasyo upang huminga habang ipinapaalala niya sa kanya ang mga pagsasanay sa paghinga ni Rhea. Naghahanap din si Spider at nadatnan niya si Courage, na hindi papatay, nawalan lang ng malay. Pagkatapos ng maraming panloob na pakikibaka, nagpasya si Spider na hindi niya siya maiiwan doon at kinaladkad ang kanyang ama pabalik sa ibabaw. Bumalik din si Payakan para iligtas sina Locke at Jake. Ang gawaing ito ng kabayanihan sa wakas ay nasabi ni Jake kay Locke na ipinagmamalaki niya ito. Habang ang dalawa ay muling nakasama sila ni Neytiri at ang mga babae, iniwan ni Spider si Courage sa isang isla at pinapanood ang kanyang ikran na sumagip sa kanya. Nang magising si Courage, sinubukan niyang isama si Spider para tumakas, ngunit hindi siya pinansin ni Spider at tumalon pabalik sa tubig upang muling sumama sa kanyang pamilya. Sa huling eksena, binigyan ng pamilya si Neteyam ng libing kasunod ng mga tradisyon ng angkan ni Tonawari. Nang matapos na ng maayos ang ritual at si Neteyam ay kaysa na ng kalikasan, ikinonekta ni na Jake at Neytiri ang kanilang mga isip sa puno ng mga kaluluwa. Sa paraang ito ay mabibisita nila ang kaluluwa ni Neteyam sa huling pagkakataon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.